Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Pagpapababa sa mga bilihin at mas maraming job fair, asahan. Mabilis na pag-usad ng infrastructure project sa mga probinsya, pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. Senatorial slate ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas, ibinida ng punong ehekutibo sa Iloilo City. They are not here to oppose, they are here to propose. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ngayong araw, PhilHealth ilalatag ang mga nakalinyang programa at serbisyo para sa kanilang mga benepisyaryo. Tara Basa Tutoring Program ng DSWD naging matagumpay. Naturang programa, palalakasin pa. DICT, pinalalahanan ang publiko na mag-ingat sa laganap na lab scams. At LRT2, may iba't ibang pakulo sa kanilang mga pasahero ngayong Valentine's Day. Una sa ating mga balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na hakbang ng kanyang administrasyon para tulungang magkaroon ng magandang pamumuhay ang mga Pilipino. Samantala, pinatututukan din ng punong ehekutibo ang pagpapabilis sa mga infrastructure project sa mga probinsya. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Sa kanyang pagdalo sa trabaho para sa Bagong Pilipinas Job Fair sa Iloilo, sinabi ng Pangulo na isa sa target ng pamahalaan sa mga ganitong aktibidad ay mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino na tugma sa kanilang kakayahan. Dahil po kuminsan ang nagiging problema sa naghahanap ng trabaho, yung kakayahan ng tao ay hindi bagay doon sa trabaho na ina-applyan nila. Kaya tinutulungan namin sila para naman babagay doon sa kanilang kakayahan, sa mga yung kanilang itinatawag na skill set na mapupunta sila sa tamang trabaho. Bukod sa pagbibigay ng trabaho, tuloy din anya ang paghahatid ng mga murang bilihin sa pamamagitan ng Kadiwa Stores na isinasabay na ngayon sa mga job fair. Yan ay para maging accessible ang pangunahing mga pangangailangan sa mga komunidad gaya ng murang bigas. Bukod pa riyan ang cash payout ng mga benepisyaryo ng mga programa ng DSWD. Kaya kung anong maitutulong ng pamahalaan, kung anong magagawa ng gobyerno para sa inyo, ay gagawin namin. Sana po ay makatulong po itong aming ginagawa at napakahalaga po para sa aming sa ating pamahalaan na yung mga nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong, kaya po namin ginagawa ito. Hinikayat naman ng Pangulo ang mga local chief executive na manatiling makipag-ugnayan sa national government para sa mabilis na pag-usad ng infrastructure project sa kanilang lugar. Punto ng Pangulo, sila ang mas nakakaalam sa pangangailangan ng kanilang lugar, kaya mahalaga ang kanilang mga ideya sa ganitong proyekto. Hindi dapat anya mag-atubili ang mga ito na iparating sa national government ang mga nakikita nilang problema sa mga proyekto para agad na masolusyonan. Kabilang sa update na ibinigay sa Pangulo sa Regional Development Council meeting ay ang mga major infrastructure projects sa Western Visayas, kabilang na ang rehabilitasyon at improvement ng Boracay Circumferential Road at ang Halahur River Multipurpose Project Stage 3. Binigyan din ang presidente ng updates ukol sa Panay Guimaras Negros Island Bridge Project, Panay Railway System, Boracay Bridge Project at iba pa.
Mga proyektong ayon sa Pangulo ay mahalaga, kaya dapat ay matutukan. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Ipinagdiriwang ngayon ng PhilHealth ang kanilang ika-30 anibersaryo. At sa nakalipas na maraming taon, marami sa ating mga kababayan ang nakatanggap ng serbisyo at benepisyo mula sa ahensya. Para pag-usapan ang iba pa nilang mga programa, makakausap natin sa linya ng telepono si PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado. Magandang tanghali po, Dr. Mercado. Gandang tanghali, Ma'am Princess, at sa lahat ng ating tagapakinig. Ayan, Dr. Mercado, happy anniversary po sa PhilHealth. Ngayon po ay isa sa malawakang reforma ng sektor ng kalusugan ay ang bigyan ng akses ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Ngayon, paano po ba sinisiguro ng PhilHealth na maayos na naipatutupad ang mga programa alinsunod sa ating Universal Healthcare Law? Yung direktiba pong binigay ng ating mahal na Pangulo ay tuloy-tuloy po ang serbisyo at palawigin pa ang benepisyo. So kami po ngayon nagbabalangkas ng mga alituntunin para pag-aralan po kung ano po yung mga kasong talagang napakalaki po ang inilalabas ng ating mga miyembro sa sarili nilang bulsa. So kami po ay tutukoy ng mga sakit na ito o mga procedure na ito. At yun po ay aaralin namin at bibigyan po namin ng priority. Yung isa pa rin pong tinututukan namin ay yung tinatawag na primary care, kung saan po ay tinitiyak natin na ang pasyente ay maagang magagamot para hindi lumala ang sakit. At parang meron hong gatekeeper o primary care na siyang maninigurong ang pasyente o ang miyembro ay nananatiling malusog. So yun po yung aming mga pinofocus sa unang mga buwan ng aking liderato. So Doc, nasa ilan na po ba ngayon ang mga accredited PhilHealth accredited hospital sa bansa? At kung saklaw din po ba ng benepisyo ng PhilHealth ang mga emergency healthcare services? Yung pong affiliation po ng ating mga hospital ay palalawigin pa natin, lalo po doon sa aspeto nga nung primary care. Karamihan po sa hospital natin ay nakatutok doon po sa pag nagkasakit na. So hihikayatin din ho natin na sila ay maging provider ng primary care. At yung pong sa emergency po ay ano na po yun, actually po ay meron na hong nilabas na mga direktiba, pero inaayos lang po namin internally kung nakaayos na po yung aming IT system, kasi po yan ay importante para pag nag-file po ng mga claims yung ating mga provider ay mabilis po nating mapoproseso yung kanilang mga billing. So bigyan nyo lang po kami ng konti pang panahon para po maayos namin internally yung proseso po namin. Okay, Doc, nabanggit niyo po yung pagpapalawig sa inyong mga serbisyo. Kasama po ba dito yung pagpapalawig pa sa mga schools, clinic, itong mga healthcare services na ibinibigay ng PhilHealth? So, yun nga po ang kaakibat nung primary care o konsulta. Ang tinutukoy po niyo ay yung mga eskwelahan. Nilinawin ko lang po. Yes po, yes. Yes, Dr. Mercado. Yes po, patungkol po sa pagpapalawig ng mga healthcare services sa mga school clinics, sa mga eskwelahan. Apo. Actually po, magandang tanong po yan. Kasi nga po, ang ating mga kabataan ay mas malimit na doon may access, kumbaga, doon malimit na mas maraming oras ang ginugugol sa mga paaralan. At actually kahapon po may kausap kaming isang local government official at sinasabi nga na kung pwede yung school at yung local government ay mag-usap para yung pong konsulta. For example po, merong clinic sa loob ng school pero wala po silang x-ray o walang mga panlaboratorio, at ang isang bayan naman po ay may rural health unit na merong laboratorio at mga kagamitan, ay kung pwede pong magkaroon ng magandang coordination. So yun po ay pinag-iisipan na po at may task force na po kaming kinreate para po pag-aralan yun.
hopefully po within a few months maibahagi po namin sa inyo kung ano po ang napag-usapan dito sa task force. Pagdating naman po, Doc, sa mga status nitong consulta providers, paano po ba ito lubos na makakatulong sa ating mga kababayan? At ngayon, ano po yung partikular na tinututukan nyo naman sa PhilHealth para mapalawak pa yung paghahatid ng serbisyo? So yun nga po ang napapakinig ko na feedback, parang hindi ho ganun karami ang nag-a-affiliate as consulta provider. So mukha pong yung komunikasyon namin ang nagkukulang, kaya po papaliwanag namin mabuti, lalo na po dun sa mga local government na natatakot dahil baka daw hindi sila mabayaran, at kung sapat po yung tinatawag naming capitation fee, kasi ang bayaran po sa konsulta ay kada per member per year, kada miyembro po na taunang binabayaran po yung premium o yung kanilang gagastusin. So parang kung baga ho sa usapang ay parang pakyawan. So yun po ang binabalangkas namin at gagawa po kami ng mga communication materials para ipakita na ito po ay sustainable. Okay. Bilang panghuli na lang po, Doc Mercado, may mensahe na lang po ba kayo sa publiko, lalo na ngayon at anniversary ng PhilHealth? Simple lang po ang aming anniversary celebration. Meron po kaming dinaos na economical mass sa buong kapuluan. Sabay-sabay pong nagkaroon ng misa. At ngayon pong hapon nga, meron pa po kaming board meeting. So tuloy-tuloy po ang trabaho. Ang mas importante po ay matugunan namin at mabigyan po ng pansin yung mga pangangailangan ng miyembro natin. Kaya po ngayong hapon sa board meeting nga po yung babalangkasin namin at tatalakayin yung mga iba pa pong napakahalagang mga babaguhin namin as regards yung mga denied claims, yung mga return to hospital claims ng ating provider para mas mapabilis po nga ang pagbabayad. So abangan lang po natin kapag na-approve na po at na-set up po namin yung sistema. Okay. Maraming salamat, PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado. Kasunod ng Luzon at Visayas, Mindanao naman ang bibisitahin bukas ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kahapon, personal na ikinampanya ng Pangulo ang mga pambato na administrasyon sa pagkasenador sa Iloilo City. Si Melales Moras ng PTV sa Balitang Pambansa. They are not here to oppose. They are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng libo-libong Ilonggo sa Vera Park, Gaisano Capital, Iloilo City, kung saan personal niyang ikinampanya ang 12 senatorial candidates ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kabilang na riyan sina dating DILG Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Bong Revilla, Senator Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Sabi ng Presidente, lahat ng miyembro ng grupong ito may nakamamanghang katangian at kakayahan, kaya naman talagang karapat dapat silang manalo. Dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim, o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino? Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta't Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa.
Lubos naman ang pasalamat ng mga kababayan natin sa Iloilo sa pagbisita ng presidente. Bukod sa mga talumpati, may hatid ding entertainment sa campaign rally na lubos na ikinalugod ng mga manonood. Itinakda ang susunod na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas bukas, araw ng Sabado sa Davao del Norte. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Nanindigan ng Malacanang na nagbitiw at hindi pinagbitiw sa pwesto si Transportation Secretary Jaime Bautista. Samantala, tinawag namang spekulasyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang umano'y dalawa pang kalihim na magbibitiw din sa gabinete. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Itinanggi ng Malacanang na pinagbitiw si Secretary Jaime Bautista sa kanyang pwesto bilang kalihim ng DOTR dahil sa umano ay hindi pagkakontento sa naging performance nito sa kagawaran. Sa panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ipinahayag nitong naging mahaba ang pag-uusap ni Bautista at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa naging pagbibitiw. Binigyan din ni Bersamin na sa tagal ng naging pag-uusap ng dalawa ay naging malinaw anya sa Pangulo na kailangan talagang magpahinga si Bautista sa kanyang official duties. Walang ibang naging konsiderasyon, sabi ni Bersamin ng Pangulo, para tanggapin ang resignation ni Bautista kundi dahil talaga sa kalusugan nito. So when the President and Secretary Bautista talked about it, it became clear to the President that Secretary Bautista may really need to take a rest from official duties. Mananatili hanggang Pebrero 20 sa DOTR si Bautista at pagdating ng Pebrero 21 ay formal lang uupo ang incoming DOTR Secretary na si Vince Dizon. Ayon sa Presidential Communications Office, malawak ang karanasan ni Dizon kapwa sa legislatura at ehekutibo na nagsilbing Chief of Staff ni dating Senate President Edgardo Angara at naging Presidential Advisor and Deputy Chief Implementer against COVID-19 noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsilbi din si Dizon bilang Presidential Advisor on flagship programs and projects bukod pa sa naging presidente at CEO ng Bases Conversion Development Authority. Samantala, espekulasyong matatawagan ni Bersamin ang umano'y dalawa pang kalihim ang mawawala bilang miyembro ng gabinete. Ayon sa Executive Secretary, ayaw nilang bigyan dignidad ang mga espekulasyon. We do not have compelling reasons, but speculations are rife, so we just cannot dignify speculations. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. National Security Council iginiit na walang ipinangako ang Pilipinas sa China na aalisin nito ang Typhoon missile ng Amerika. Si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. J. Mark. Alan, walang ipinangako ang Pilipinas sa China. Aalisin nito ang Typhoon missile ng kasabansa. Ito ang nilinaw ng National Security Council sa pulong balitaan ngayong araw. Makaraang tangkaing balik na rin ng ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bago din ang sinabi ng Pangulo na aalisin lamang ang Pilipinas ang Typhoon missile ng Amerika sa kondisyon ng China ang lahat ng uri ng panggigipit nila at ilisanin ang pagkatanggap ng Pilipinas. Pero binigyan din ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na walang sino mang opisyal ng Pilipinas ang nangako sa China na aalisin ito ang Typhoon missile. Samantala, sinagot naman ni Malaya ang kontrobersyal na komentaryo na bunga lamang kumano ng imahe. Ginit ni Malaya, maliit ang nakasaad sa Philippine Protection Zone Act na tataguyod sa West Philippine Sea. Din ang pagtukoy sa klasifikasyon ng mga karagtan sa kaibigan si Malaya na nakain sa batas sa West Philippine Sea. J. Martagala ng Radyo Pilipinas para sa Pambansa. Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Samantala, makikiisa ang Philippine Navy sa gagawing multilateral naval exercise, Komodo, sa Indonesia ngayong buwan. Magsisimula ang pag-asanay sa February 15 hanggang February 22 sa Bali, Indonesia. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Alcos, ipadadala ang isang naval task group sa BRP Ramon Alcaraz para sumali sa iba't ibang surface at non-warfare events. Layunin ng nasabing pag-asanay na palakasin pa
ang ugnayan ng mga bansang lalahok, partikular na sa maritime security operations at humanitarian assistance. Mula sa Philippine News Agency, malaking dagok sa hanay ng New People's Army sa pagkasawi ng kanilang leader na si Mirna Solarte alias Maria Malaya. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., mahihirapan na ang NPA na makipag-ugnayan sa iba pa nilang kasamahan ngayong napatay na si Ka Maria Malaya. Si Ka Maria Malaya ay napatay ng mga sundalo sa isang enkwentro sa barangay Pianing, Butuan City noong Miyerkules. Pinuri rin ni Browner ang galing at dedikasyon ng mga sundalo at suporta ng mga sibilyan kaya naging matagumpay ang operasyon laban kay Ka Maria Malaya. Sa kabila nito, tiyak ni Browner na ipagpapatuloy ng militar ang paglaban sa anumang banta sa kapayapaan ng bansa. Idinaraos ngayong araw ng Department of Human Settlements and Urban Development, DHSUD, ang kanilang ika-6 na taong anibersaryo na may temang 6 Years of Empowering Lives, Building Homes, Building Futures for Every Filipino Family. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kahalagahan ng papel ng DHSUD sa lipunan, lalo na sa paghahatid ng abot-kayang pabahay na siyang pangunahing pangailangan ng bawat mamamayan. Kinilala rin ni Bersamin ang ibinigay na responsibilidad sa DHSUD para maisakatuparan ang dalawang flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 4PH program at Pasig River Urban Development. Tiwalaan niya ang Pangulo na maagampanan ng DHSUD, katuwang ang iba pang housing agencies ng pamahalaan ang kanilang papel sa pagtitiyak na magkaroon ng sariling bahay ang bawat Pilipino. Nangako naman si DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar na ipagpapatuloy niya ang puspusan ng mga pagsisikap at akbang ng kanyang ahensya na matupad ang pangako ng Marcos Administration na abot-kayang pabahay para sa mga Pilipino. Ngayong araw ng mga puso, nagpaalala po ang Department of Information and Communications Technology sa publiko laban sa kumakalat na lab scam sa kanyang panayam sa Radyo Pilipinas. Ipinaalalahanan ni DICT Spokesperson and Assistant Secretary for Legal Affairs Renato Paraiso ang publiko na huwag maging marupok at mapusok at maging maingat sa paggamit ng social media lalo na ngayong Valentine's Day. Pinayuhan din niya mga Pilipino na iwasan ang pagiging overshare dahil ang mga impormasyong binabahagi mo tungkol sa iyong sarili ay posibleng maggamit para makapanloko ang mga scammer na nagpapanggap bilang potential partner. Precious sa ating mga Pilipino, masyado tayo oversharing eh. So yung AI, napo-profile tayo na ito yung mga gusto natin, ito yung mga hinahanap natin. Tapos yung mga scammers, tinitailor fit nila yung mga profiles nila para naman para nakita natin talagang kaaya-aya, parang perfect match na for us, biglang ganun . So pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin na wag maging marupok, mapusok during this Valentine's Day. Binuksan na sa Ifugao ang ikatlong oxygen general plant sa Cordillera Administrative Region o CAR. Si Florida Robles ng PIA Cordillera sa Balitang Pambansa. Hindi na magiging problema ang supply ng oxygen sa Ifugao matapos itatag sa probinsya ang Oxygen Generator Plant or OGP, particular sa Ifugao General Hospital sa Lagawe. Ang Ifugao ang unang pamalaang lokal sa Cordillera na nang-komisyon ng OGP at ikatlong paggamutan sa rehiyon na mayroong nasabing pasilidad. With the inauguration and establishment of this oxygen generator, gone are the days that we need to make a queue. Pila, yung iba natutulog pa sa Solano just to get a share of oxygen. Sa pamamagitan ng OGP ay mareresolve ang issue ng kakulangan sa supply ng oxygen at hindi na mahihirapan ang mga district hospitals na bumili ng medical oxygen. The oxygen generator system will provide a reliable, continuous source of oxygen supporting the needs of the patients and the dedicated healthcare
professionals at this hospital. Sa pamamagitan ng pasilidad ay inaasahang mapapalakas at masusiguro na self-sufficient ang healthcare system ng lalawigan. Ang OGP ay alinsunod din sa requirements na itinakda ng Department of Health para maging level 2 hospital ang Ifugao General Hospital. Mula sa PIA Cordillera, Florida Robles, Balitang Pambansa. Mas pinalakas na disaster response sa Zamboanga Peninsula ang hatid ng DSWD sa paglulunsad nito ng bagong mobile command center sa rehiyon. Binigyan din ng ahensya ang malaking kontribusyon ng proyekto sa mga lugar na apektado ng climate change. May balitang pambansa si Myra Espinosa ng PIA Zamboanga. Opisyal nang inilunsad ng Department of Social Welfare and Development Region 9 ang kanilang bagong Mobile Command Center na may layuning pagtibayin ang komunikasyon at koordinasyon sa panahon ng sakuna at emergency. Ang Mobile Command Center ay may advanced ICT equipment na magbibigay ng tulong sa mga lugar na mahina o walang komunikasyon. Ito rin ay magsisilbing extension ng Operations Center ng DSWD sa mga apektadong komunidad upang mapabilis ang pagtanggap at pagbibigay ng mga mahalagang ulat at impormasyon. Kumbaga, yung Operations Center natin dito sa Regional Office, siya po yung parang mobile command Operations Center natin dun sa field. No? Para po mag-gather ng mga information, mga reports. Ito po ay, actually ito po ay nagamit na during Christine sa Region 5. No, and sa Canlaon, sa Region 6 and Region 7. Ang pasilidad na ito ay nagamit na sa iba't ibang rehiyon noong mga nakaraang sakuna, kabilang ang Typhoon Christine sa Region 5 at mga emergency operations sa Region 6 at 7. Sinigurado rin ng DSWD na may mga sanay na tauhan sa Region 9 upang siguraduhin ang epektibong pagpapatakbo ng Mobile Command Center. Sa pamamagitan ng Mobile Command Center, muling pinatunayan ng DSWD-9 ang kanilang paninindigan na palakasin ang disaster response at siguraduhin na makakatanggap ng agarang tulong ang mga komunidad na nangangailangan. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga, Myra Espinosa para sa Balitang Pambansa. Palalakasin pa ng DSWD ang kanilang TARA Basa Tutoring Program para mas maraming bata ang matulungan na magbasa. Ang DepEd Bicol naman, tiwalang tataas pa ang reading proficiency ng mga bata sa rehiyon, lalo't epektibo rin ang Project 6B nila. Si Paul Happy ng Radyo Pilipinas Albay sa Balitang Pambansa. Lamang mga estudyante sa elementarya ang lubos na natutulungan ng TARA Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development, kundi maging mga estudyante sa kolehiyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dublao na umabot sa mahigit 62,400 grade 2 students na makabasa noong 2024. At dahil mga college student mula sa state universities and colleges ang kinukuha ng kagawaran para maging tutor at volunteer, natutulungan din sila sa gastusin nila sa kanilang pag-aaral. Aside from the fact na natutulungan natin sila na makapagtapos sa kanilang pag-aaral because of the financial assistance that we are extended, natutulungan po nila yung mga mag-aaral na hindi hirap o hindi pa marunong magbasa. Kaya sabi nga natin, they contribute to nation building. Ngayong taon, target ng DSWD na palawakin pa ang TARA Basa Tutoring Program sa 5 pang rehiyon, kabilang na dito ang Albay sa Bicol Region. Kaya naman ang Department of Education Bicol, kumpiyansang tataas pa ang bilang ng mga estudyante na huhusay sa pagbasa at pagbibilang. Epektibo rin kasi ang kanilang Project 6B o bawat batang Bicolanong bihasang bumasa at bumilang, kung saan nabawasan ang pagliba ng mga estudyante sa klase. The learners who were engaged in the Project 6B were observed to be more engaged in their class. At the same time, absenteeism drops, yun yung medyo hindi na daw nag-absent. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Apin para sa Balitang Pambansa. Gaya ng taon-taong nakasanayan, iba't ibang pakulo na naman ang handog ng pamunuan ng LRT2 para sa mga pasahero ngayong araw ng mga puso. Kung ano-ano yan, ihahatid sa atin sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV. Alas 7 ng umaga nang magsimula ang mga pakulo dito sa LRT2 para ngayong Valentine's Day. Sa Antipolo Station,
mayroong nagpapiano ng live para damang-dama ang romantic vibes. Bukod sa mga rosas, ipinamigay din sa mga pasahero ang mga toothbrush at rubbing alcohol. Ano pong reaksyon nyo? Bigyan kayo ng bulaklak at toothbrush? Masalamat. Masaya po. Masaya. Super saya. Okay. So kayo po ang gagamit ng toothbrush? Yes. Nakaset up din ng photo booths na hindi lamang para sa mga magkasintahan, kundi pwede rin sa magkakapamilya. Handog naman ng PCSO ang 100 pesos worth ng 4D Lotto tickets sa Lotto playing couples. Bukod sa LRT2 Antipolo, may ganito ring mga pakulo sa LRT2 Cubao at Pasig Marikina stations bilang pasasalamat ng LRTA sa mga pasahero. Makita mo, mga mukha nila, may mga nakasimangot, pero serious. But the moment na inabutan na namin sila ng roses or ng alcohol or ng toothbrush, makikita mo biglang ngingiti. Ang sarap ng mga ngiti nila. Mula sa PTV, Hardy Valbuena para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan po sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Mainit na tatalakay ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang mga programa ng DAR, partikular ang mga nakalinyang proyekto para sa mga magsasaka. Susunod na po yan, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli maamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.